In this video, another trading tips muna tayo. I-discuss natin ang isa sa pinaka-common pitfalls sa trading, ang false breakout. Paano ba natin maiiwasan or mami-minimize ang mabiktima ng false breakout? Meron bang paraan? At bakit nga ba maraming nabibiktima dito, especially yung mga newbie? Now, these trading tips na ibibigay ko sa inyo will help you to understand kung bakit maraming kumakagat dito at ano ang dapat nyong gawin at tingnan sa chart to make a trade decision better. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. One of the deadliest sins sa trading ay mag-FOMO tayo kapag nagrarally ang asset. Madali siyang sabihin na hindi tayo mag-FOMO, pero in actual scenario, hindi siya ganon kadaling pigilan yung sarili natin not to chase the price. Sisipa kasi yung greed sentiment natin dyan at iba pang natural instinct natin as a human to buy. There is an urge na mangingibabaw. Confirmation bias and recency bias will come together para suportahan yung urge na yon na to buy. Kasi we think it will continue despite the fact na alam natin na wala naman ito sa ating trading plan. At sa price action na ito, maraming buyers. Many buyers are coming in at naniniwala na it will continue kasi kung ang paniniwala nila ay babagsak ang price after a parabolic move, then they will not buy. Hanggang sa pinaka-peak, there are some buyers kasi hindi naman makakarating yan dyan kung wala. May mga breakout traders kasi na ang confirmation nila ay pagkatapos mangyari ang breakout, then that's the time they will buy. It's okay if it's a spot trade and you are willing to hold, pero kung gagawin mo yun with high leverage, you are not in a good position. And most FOMO buyers naman, hindi sila breakout traders. Nadadala lang sila ng emosyon kaya sila pumapasok sa trade. At para maiwasan naman natin ito, marami tayong skills na kailangan i-develop like patience and discipline. Kapag nakita na natin na nagpapump yung price extremely, forming a parabolic move, then hindi na natin hahabulin yun. So paano ba natin masasabi na parabolic move yung galaw ng price? This is applicable in any time frame, by the way. Ang parabolic move, nagre-refer ito sa rapid movement ng price, yung mabilis na pag-angat or pagbaba ng asset na kadalasan ay unsustainable. At dahil nga mas maraming nagpo-FOMO sa parabolic move, tendency pumapasok sila sa trade at the peak of the price movement. So dito sa example natin, this is Bitcoin price action, daily time frame. This is actually a good breakout if you know how to anticipate bago pa siya mangyari. Pero most people will enter after a breakout itself. Kung isa ka sa mga buyers dito sa taas dahil nadala ka ng emosyon, it will be a false breakout for you kapag bumagsak yung price niya. At bumalik ito sa previous resistance. Kahit dito yung stop loss mo sa ilalim ng order block, tatamaan lang yan. Dito kasi sa price action example natin, meron tayong swing high and swing low. So kung dito ka bibili, you are buying at the resistance. And most people will enter after a breakout itself and they will get wrecked. So the lesson here is kapag nag-rally na ng ganyan, hindi ka nakasabay, huwag mo na habulin. Kasi meron pa namang ibang pagkakataon, hindi naman aalis ang market at laging may opportunity na ibibigay ito sa'yo. Another good example of a false breakout ay dito. Swing high resistance, nagkaroon ng breakout. Kung dito ka pumasok, then you are stopped out again. Kaya itanong mo sa sarili mo kung ito ba talaga ang strategy na ginagamit mo. Kasama ba talaga yan sa trading plan mo at na-backtest sa mga previous data. Kasi kung hindi, then ibig sabihin wala kang trading plan at nagtitrade ka lang randomly kung ano lang yung maisipan mo. Personally, I don't trade breakout, although maganda siyang gamitin sa bull market kapag nagrarally ang price. Pero kapag nagbago na ang sentiment, then doon ka nakakainin ng mga false breakout na hindi naman talaga maiiwasan mangyari kahit kanino. Although we don't trade breakout, kung na-anticipate natin yung possible breakout and fake out, then we can position ourselves better. Now, ituturo ko naman sa inyo yung mga bagay na tinitingnan ko para ma-anticipate ko yung possible breakout na mangyayari sa chart. Tingnan ko dito ay based on price action itself kapag merong nabubuo na build up. Katulad nitong example natin ngayon, this is Bitcoin daily time frame, galing siya sa bear market. This is likely the bottom. Pero kung tatanggalin natin yung nasa kanan, ito yung itsura niya. If hindi pa natin alam kung anong mangyayari dito, then most people will think na babagsak pa yung price. Pero kung mapapansin nyo, pumasok na siya sa range and this price action is an accumulation.
wala nang lower low at ito yung nagsisilbi niyang resistance level. Now, inside the range, merong small bullish trend na nabubuo. Ito yung sinasabi ng iba na build up. Buyers are keep buying on the higher price kaya siya tumataas. At base sa ganitong price action, we could say na there is a possible breakout pataas at yun nga ang nangyari dito at dire-diretso na yung pagtaas niyan and never revisit again this area. And this chart pattern ay mas kilala sa tawag na ascending triangle. Now, ang kabaliktaran nito ay ang descending triangle. At meron din tayong good example niyan kay BTC. Although wala tayong lower low to confirm a bear trend, pero meron tayong consecutive lower high. So meaning hindi na makaangat yung price para magkaroon ng market sentiment shift. Every attempt bago pa dumating sa swing high ay nare-reject na. At nadedepensahan naman ng mga buyers yung support dito sa area. Now hanggang sa dumating yung point na hindi na kinaya ng buyers dito at kung mapapansin nyo, merong build up na nangyari and after that bumagsak yung price. So regardless of the news, minsan nakikita na agad natin yung possible breakout at mas pinagtitibay lang yun ng news. Katulad ng nangyari dito, malalim yung ibinagsak niya. So ascending triangle and descending triangle is a common scenario in a price action na madalas pinagmumula ng breakout. And it could happen in any price action na nasa consolidation or trading range. It could be shorter or it could be longer. At dapat familiar kayo sa mga common pattern na nangyayari sa trading range like triangles, flags, wedge, etc. Lahat yan ay nangyayari sa consolidation phase. At sa trading range, isa lang ang pupuntahan nun, breakout paibaba or paitaas. Bawat trader may iba't ibang paraan to anticipate a breakout like mga chart patterns or iba naman gumagamit ng indicator like Bollinger Bands. However, hindi natin ito maiiwasan 100% of the time. Mami-minimize lang natin yon kasi the market is random at laging nagpapabago-bago ang sentiment. At para maging bihasa tayo dito, ang pinakamalaking factor is experience. The more you see a pattern over and over, it will train your subconscious mind na ma-recognize yung potential legit breakout at ma-minimize na maging biktima ng false breakout. Have a discipline to follow your trading plan at wag magpadala sa FOMO. Okay? So yun lang ang video natin for today. I hope may napulot na naman kayo dito. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.